What's up guys? It's your basketball geek CJ Larin. Today, meron na naman tayong episode. So, kanina kuya, ang in-interview ko kanina si Kuya JR Alabanza. Oo. So, fresh interview lang. So, siguro mga Tuloy-tuloy ka. isang oras. Opo, tuloy-tuloy kasi sayang naman din po eh. Sayang. Oo. So, guys, we have here Kuya Nico Elorde. So, Kuya, bago tayo magsimula, may gusto po ba kayong batiin dyan? Ah, um, binabati ko lang yung syempre, yung supporter ng team ko ngayon, ng South Cotabato Warriors. And then yung family ko lang lagi na nakasuporta sa akin. And yung rin, syempre, yung family ko sa Parañaque, yun. Yo, kuya. Eto kuya, kwentuhan lang po to kuya. May set of questions po siya pero kwentuhan lang po. Huwag po kayong kabahan or anything. For sure, sanay naman po kayo dito kuya. So, kuya, before natin pag-usapan yung mga naging journey nyo po sa basketball, kwento nyo muna po sa amin kung paano po kayo nagsimula sa basketball. Nag-start ako unang-una sa syempre laro-laro sa labas, sa ligang labas lang yung bata pa ako, siguro mga ilang years old na ako. Dati hindi pa ako sinasali kasi yun nga, ang liit ko lang tapos sa ligang labas. And then eventually yun, sa Zubel kasi ako nag-aaral. Tapos yung mga kapatid ko varsity rin sa basketball sa Zubel. And then sabi nila nung mga grade 3 ako, yun subukan ko nga daw mag-varsity kasi ayun, magandang malaki matutulong sa akin as a person and magandang experience for me. And then yun nga, trinay ko yung mag-varsity, nakuha ko eventually, and then yun, tuloy-tuloy na hanggang ngayon naglalaro pa rin ako. So, kuya, growing up, kuya, sino po yung idol nyo po, basketball idol nyo po? Growing up, sa NBA, dati pa yun eh, syempre, yung unang panood kasi dati, yung bata pa ako, yung unang game na panood ko is yung Bulls versus Pacers. Lahat sila lagi Jordan. So ako naman, gusto ko lagi kasi underdog ako. So pinili ko yung sa Indiana, si Reggie Miller. So siya yung pinaka-idol ko. Yun. Sa ano naman po kuya? Sa local po? PBA kuya? Sa PBA, siguro dati yung bata pa sila, si Baldavid, nung dati pa, yung batang-bata pa ako. Tapos eventually, yun, sila Jason Castro, yan. Kuya, yung throughout your basketball career po, ano po yung mga naging challenges nyo through your basketball journey kuya? Sa buong journey ko sa basketball, Opo. madami. Mahirap. Akala mo lang madali yung basketball, pero madami talagang challenges kasi hindi naman lagi, yun nga, hindi ka lagi mananalo. And ang key doon is kung paano mo i-handle yung mga talo mo, paano ka ba mag-improve. And nung bata ako, hindi naman ako lagi, kunyari, hindi ka naman lagi kasi gamit na gamit nung start mo, 'di ba? So paano mo i-handle yung ganun? Titigil ka ba maglaro? Parang give up ka na lang, parang ganun. So kailangan as a person, dun ka talaga titibay dito sa basketball kasi yun nga, kailangan mo yung sarili mo, kailangan yun, wag ka ba talaga magi-give up, kailangan labanan mo kahit nakakalungkot minsan, hindi ka nakakalaro or natatalo kayo, kailangan parang sinasabi mo sa sarili mo, kaya ko to, bawi lang ako, ganyan, dami ko pang kailangan i-improve. So kailangan kahit paano kinakausap mo rin yung sarili mo talaga. Opo. So kuya, in your UAAP days po, ano po yung masasabi nyong best experience nyo po na memorable experience na nangyari sa inyo? Siguro yung most memorable is yun nga, yung naging part ako nung 5-peat championship sa Ateneo. Kasi sobrang sarap lang ng feeling na mag-champion, and ang saya lang ng team, and yung journey namin na makuha yung 5-peat, madami talagang pinagdaanan. So yun, sobrang sarap lang ng feeling na mag-champion. Sa Ateneo team nyo po kuya, name one best teammate na meron kayo. Best teammate? Siguro kasama ko kasi sa Team B pa si nag-residency year ako. Kasabay ko na si Chris Newsome. So sabay kami umakyat sa Team A. So yun, ang haba na ng pinagsamahan namin. And then yun, from Team B to Team A, yun, magkasama kami. And
And syempre yung best teammate ko, yung teammate ko from Zobel pala rin, si Gwen. Kasi mas mahaba pala yung pinagsamahan namin from Zobel. Nauna siya sa akin doon sa Ateneo. Tapos ako, at least pagdating ko doon, nandun si Gwen. Parang may guidance na rin ako. At least mas naging comfortable. Comfortable ako kagad. Pero ano naman sa akin naman, parang mas napadali yung transition ko from there kasi lahat naman yung teammates ko doon okay talaga, wala namang iba yung ugali, as in welcoming naman sila sa akin, and kalaban ko sila from juniors, like sila Kiefer, si Von, kasama ko na sila from juniors, so pagdating ko doon, yun, sobrang welcome sila. So, ano yung sa UAAP career nyo po, sabihin natin yung nabanggit nyo po na mga players, sabihin natin Chris Newsome, ano po yung memorable experience you with him na nangyari po? With him, siguro kay Chris is siguro yung journey lang namin together kasi siya yung kasabay ko as a senior, kami lang dalawa yung graduate nung time na yon. So number 1 kami nung time na yon, tapos natalo kami sa NU ng twice to beat. So hindi magandang memory pero kasi natalo, pero yun nga yung journey namin together, yun yung pinaka memorable sa akin kasi ang sarap lang, like ang dami naming natutunan. So, sige po kuya. Okay lang po. Kay mama mo. Go kay mama, tapos paano mo? Okay na, go. So Sorry. kuya, syempre, nakita ko sa basketball profile nyo po na sumali po kayo kasama po kayo sa ABL po. Anong feeling po nang nire-representa nyo ang Philippines and kamusta po yung experience nito? Syempre sobrang sarap. Yun yung syempre as a player, yun naman lagi yung dream mo na madala mo yung bansa mo para habang naglalaro ka. So sobrang sarap lang yung feeling, yung experience. Ang dami namin natutunan, and wala, dun din sa ABL, parang kasi na-draft ako sa PBA, hindi ako kagad na-draft ako ng Alaska, hindi naman ako kagad naka-sign. So nag-ABL ako. So yung transition ko from ABL, I think nakatulong sa akin as a player para mas napadali yung pagpunta ko sa PBA. Kumbaga, naging stepping stone siya. Yung mga kalaban namin doon, syempre mga imports na rin, ganyan, mga hindi na rin ganun, malalaki na rin talaga. So parang pagdating ko sa PBA, mas naging ready rin talaga ako. So kuya, yung syempre, you are also ex-PBA player, kuya. How is it playing with the PBA po? Yung league ng PBA? Kamusta po yung physicality, yung camaraderie ng bawat team? Kamusta po yun sa inyo, kuya? For me, playing in the PBA, siguro yung difference lang niya is more on mental na rin kasi yung mga players doon talaga sa PBA, mas matatalino din talaga maglaro sila. As in, kailangan disiplinado ka, and kasi yun na yung top talaga dito sa Philippines, 'di ba, yung PBA. So, alam mo naman laging ang dami nangangarap makapunta sa PBA. So, yun lang, kailangan ready ka parate, and I think yun lang naman yung difference niya rin from MPBL is that PBA players, yung more on mental mas like kasi yung ibang leagues, diba, parang rarara, takbo-takbo, ganyan. Pero pagdating sa PBA, kailangan yun nga, labanan na talaga ng mental, patalinuhan yung laro. So, yun. Kuya, in your UAAP days po, sino po yung hardest player to guard nyo po? Yung kapag nakaharap nyo po, kinakainisan nyo, gusto nyong istilan, ganun po. Sa akin naman, wala. Parang, syempre, ma-pride din ako eh. Gusto ko, parang, yun naman yung forte ko sa akin sa defense. So parang kung sino man yung sa harap ko, parang mas na-challenge ako. Kung yan ba yung star player nyo, mas gusto ko nga yan eh. Pero siguro yung pinaka is, sino ba? Naabutan ko pa kasi yung first year ni Paul Lee. Nasa UE siya. Tapos nasa Lasal pa ako noon. So siguro siya kasi parang ang bigat niya. Tapos kala mo, ang bagal, biglang andyan na pala. Parang di mo akalain, ang bilis din pala na tapos ang bigat niya. So siguro yun. Kasi unang sabak ko yun sa UAP. Sila yung kalaban namin. So sa ano naman po kuya, MPBL, sino po yung hardest player to guard? Hardest player to guard? Sa position nyo lang po kuya, sa point guard and shoot.
point guard position? Sino ba? Siguro dami na rin kasi ngayong dami na rin mga like mga up and coming na mga players, yung mga bata, dami na rin mga bibili. Opo, marami na. So kailangan talaga, ready ka lang. Sa akin naman kasi kahit sino, parang ayoko lang magbigay ng kumbaga sino yung pinaka hardest player to guard kasi sa akin lang ma-pride ako sa depensa parang sino okay lang, ibigay mo sa akin, lalabanan ko. Ganun lang talaga yung mentality ko. So, kuya, last question na po, kuya. What is your best advice sa mga basketball players na gustong pumasok sa pro scene ng basketball? Siguro ang advice ko lang is, yun nga, never stop working kasi, yun nga, kahit mag-fail ka, matalo ka, or kung ano man yung mga harapin mo is parang pine-prepare ka lang niya na maging matibay ka kasi hindi naman lagi yung journey mo kumbaga nasa right path ba. Kumbaga madaming challenges na darating sa iyo pero you just have to stay on the course na yun nga, never give up, work hard, and yung pag-work hard mo hindi naman natatapos sa practice lang, kailangan you have to do extra work parate. And parang lagi mong isipin na maraming may gusto ng position mo. So kailangan you have to protect and parang take good care of it. Ganun lang. So, kuya, last question na talaga. Kasi ay nakalimutan. Paano po, kasi kuya yung last team nyo, di ba po, Northport, if I'm not mistaken. So, paano po kayo napunta sa MPBL nung mga times na yun? Actually, may offer pa ako sa kanila. Like, binigyan pa nila akong 2 years na offer ka. So, yun nga, parang di lang kami nagka-agree sa terms. Tapos, parang wala. Inisip ko naman, parang gusto ko rin naman ng new journey. Gusto ko yung parang, sa akin kasi, as a competitor, parang gusto ko may chance mag-champion. Kumbaga, mapakita ko lang yung talent ko. Tapos, and syempre, at the same time, mapakita mo yung talent mo. Tapos, syempre, yun nga, sabi ko nga sa terms lang, hindi kami nagka-agree. So, mapakita mo yung talent mo at the same time, syempre, gusto mo rin makuha yung gusto mong from the team, di ba? Kumbaga, palitan lang. Sa akin, yun nga, may opportunity rin naman dito sa MPBL and parang ako gusto ko nga lang talaga mag-champion ulit and makatulong sa team na yung kaya ko. So, yun, nag-decide ko na mag-MPBL na lang din ako kasi parang rising din siya Ang ganda naman, dami ng challenges. Like ngayon din, halos lahat, yung mga PBA pupunta rin dito. So, ang ganda rin naman ng league. Kuya, curious lang ako, during your basketball career, yung size po ba kasi normally yung mga best na point guard na nasa league is around 6'3" or 6'4", mga ganun po. May time po ba na na-intimidate kayo yung mga nakalaban nyo po, mga malalaki, ganun po? Sa akin kasi once na nasa loob ka na ng court, parang laban na ako Parang kahit sino man nasa harap ko, laban talaga ako. Yun yung maganda lang, yun yung parang tinitake pride ko sa sarili ko na kahit sino ka, kahit ikaw yung pinakamagaling, parang ready ako kasi alam ko naman na nagpa-practice ako ng maigi, kumbaga parang pinagandaan ko. So parang pagdating sa court, ready na ako, wala na akong kinakatakutan pagdating sa court. So yun din yung parang proud ako sa sarili ko na kasi ganun nga yung attitude na meron ako. So, thank you po kuya sa interview. Very short interview. Sana makapag-part 2 po tayo kasi yung kasama ko po ngayon kuya wala po kasi ngayon yung co-host ko po. So, sayang din po. So, siguro hihingi yun ng part 2 kasi gusto niya din po kayo makausap. So, sige. Kuya, thank you so much. In behalf of the D-First Podcast, thank you so much po. And good luck po sa mga games nyo sa MPBL. Hoping na mag-champion din po kayo. Sana. Salamat. Good luck din sa podcast nyo. Tuloy-tuloy nyo lang. Ayun. Thank you po kuya.